Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Race na napalabas noong 2013. Ito ay patungkol sa isang lugar na kung saan mayroong mga kinidnap na mga babae at dito ay sa pilitin silang pinapalaro hanggang sa magkapatayan na silang lahat. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nang mag-umpisa ang pelikula, may isang babae na may pangalang Jamie at isang lalaki na may pangalang Adam ay magkasamang lumalabas. Tinasabi ni Jamie na gusto niyang mag-ensayo upang maging profesional na kickboxer habang sila ay nagdi-date ng may romantic na hapunan. Gusto niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatalo sa iba. Nagpalitan sila ng halik bago maghiwa-hiwalay sa katapusan ng gabi. Nang makarating si Jamie sa kanilang bahay, siya'y nagpapahinga sa paliligo habang kausap ang isang kaibigan sa telepono. Habang siya ay abala, isang lalaki na may suot na maskara ay pumasok sa kanyang bahay at kinidnap siya. Nakasaad sa sumusunod na eksena ang pagkabawi ni Jamie sa kanyang malay at pagkatuklas na siya ay nakapiit sa isang di kilalang kwarto na walang laman maliban sa isang CCTV camera na nakatukod sa kisame. Siya ay kumakatok sa pinto, nananawagan ng tulong habang siya ay sumasalanta sa takot. Bumukas ang pinto, nagpapakita ng madilim na pasilyo sa harapan niya. Nerbyosong naglakad siya patuloy at di nagtagal ay nakakita ng isa pang babae na may pangalang Sabrina, na nakadamit na parang si Jamie. Tumitigil si Jamie kay Sabrina upang hindi ito lumapit sa kanya dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan, ngunit iginiit ni Sabrina na siya rin ay biktima. Pagkatapos nito, nagsara ang pinto mula sa likod, iniipit ang dalawa sa loob ng isang bilog na kwarto habang patuloy silang nagsusuri ng lugar pagkatapos noon. Biglang humingi ng pasensya si Sabrina at sumalakay kay Jamie. Ang huli ay walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa kabila nito, siya'y lumalaban, na nagdulot ng matinding laban sa pagitan ng dalawa. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, tinanong ni Jamie kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, sa anuman ay sumagot si Sabrina na kailangan niyang gawin iyon. Makalipas ang ilang sandali, pinagtulungan ni Sabrina si Jamie sa lupa at isinagawa ang isang serye ng mortal na mga suntok, pinatay si Jamie. Sumigaw siya sa sobrang sakit, nagtatanong kung ilang buhay pa ang kailangang kanyang patayin. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumilipat sa magkasintahang sina Joseph at Elizabeth, na tila sila ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nakuha nila ang maraming mga babae bilang bihag at nag-aayos ng marahas na labanan sa kanila. Inirecord nila ang lahat ng laban sa silongang panglaban, isinasahim papawid ito ng live sa harap ng kanilang mayamang mga kliyente. Mukhang ginagawa nila ito para sa pinansyal na pakinabang mula sa mayayaman na tao kapalit ng kanilang kaligayahan. Sa loob ng kanilang pagkakapiit, ginising si Sabrina ng mga nag-aalalang ungol ng iba pang mga babae. Maikli pagkaraan, inihayag ni Joseph ang mga resulta ng mga nakaraang laban at pumili rin ng mga susunod na makikipaglaban. Lumalabas na mabubuhay ang pamilya ng mga mandirigma habang sila ay nananatiling buhay matapos ang mga laban. Ang laro ay nagpapatuloy at nakikita natin si Dee at si Phoebe, dalawang kababaihan pa, na papalapit sa parehong bilog na paligsahan upang makilahok sa labanan. Habang papunta sila roon, ipinakita ni Dee na nagbanta sila na saktan ang kanyang munting kapatid, kaya't sinagot ni Phoebe na nasa panganib ang buhay ng kanyang ina. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang laban, at agad na nakuha ni Phoebe ang pangunahing kamay. Siya ay nagsagawa ng mararahas na atake kay Dee, na nauwi sa mabilis niyang kamatayan. Sa kabilang banda, si Cody, isang bilanggo mula sa iba't ibang selda, ay nagpapakatagpo kay Sabrina sa pagitan ng mga pangyayari. Nagpakilala siya at sinabi na noong siya ay bata pa, nakita niya ang kanyang ama na pagmamalupit sa kanyang ina. Siya ay may takot pa rin dahil dito. Taglit na sandali pagkatapos, pumasok sa selda ni Sabrina si Kurtz, ang pinuno ng mga bantay sa pasilidad, upang magbigay sa kanya ng pagkain. Pinabati niya siya para sa kanyang kamakailang tagumpay, kung saan masusundan pa ng isang araw ang kanyang anak dahil dito. Bilang tugon, sinasabi ni Sabrina na wala siyang anak na babae at hindi siya interesado kung ano ang mangyayari sa maliit na babae. Sa kasamaang palad, nagagalit ito kay Kurtz, kaya't itinulak siya nito patungo sa pader at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Pinalaan niya si Sabrina na huwag gumamit ng masamang salita, kung hindi ay hindi siya bibigyan ng espesyal na pagtrato sa mga susunod na araw. Pagkatapos, 6 sa mga nakakulong na mga babae, kasama na sina Sabrina at Phoebe, ay inilalabas mula sa kanilang mga selda at dinala sa isang silid kung saan sila ay pinagtatali sa mga upuan. Si Phoebe ay nagsimulang magsalita habang ang mga gwardya ay lumalakad palayo, sinasabi niyang nauugmaan siya sa pakikipaglaban at nagmamasid kung gaano karaming tao pa ang kanyang papatayin.
Lahat ng ibang kababaihan, hindi katulad niya, ay nagnanais ng higit sa lahat na makatakas sa kalungkutan na ito. Mabilis na naputol ang kanilang mga pag-uusap nang dumating si Joseph at Elizabeth. Si Joseph ay nag-abiso na may 25 babae ang dinala nila sa pasilidad at ngayon ay 22 na lamang ang natira. Pagkatapos, lumapit si Elizabeth kay Sabrina at pinuri ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, habang si Phoebe ay nagkakamit ng papuri kay Joseph. Ayon sa magkasintahan, ang pangwakas na panalo ay pipiliin sa loob ng 3 araw at ang mismong kampyon ay palalayain mula sa pasilidad. Pagkatapos ng sesyon, ang mga babae ay dinala pabalik sa kanilang mga cell, habang sa panahong ito ay inaasar ni Phoebe si Sabrina. Matapos ma-provoke, nawawala ang pasensya ni Sabrina at sinundan si Phoebe ng ulo. Gayunpaman, agad silang pinaghiwalay ng mga gwardya upang maiwasan ang anumang karagdagang gulo. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Teresa, isang kapwa bilanggo, si Sabrina kung siya ay naging miyembro ng militar. Nang sumagot ang huli ng, oo, inisip ni Teresa na magkasamang tumakas mula sa pasilidad. Ang kanilang ibang alyansa, si Cody, ay sumasang-ayon din, sinasabi na ang lahat ng kanilang kailangang gawin ay patayin ang mga gwardya. Gayunpaman, pinaninindigan ni Sabrina na hindi ganoon kadali dahil sila pati na rin ang kanilang mga pamilya ay nasa malapit na pagmamasid. Maaring maging delikado ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa maliit na pagkakamali. Nalulunod sa emosyon, nag-iiyak si Sabrina habang inilalabas niya na iniwan niya ang kanyang anak para sa pag-aampon, pero ngayon ay patuloy siyang minamanmanan. Sa sumunod na eksena, si Cody ay itinalaga na makipaglaban sa isang bilanggo na may pangalang Marisa. Pinanunod ng iba pang mga babae ang laban mula sa isang maliit na telebisyon sa kanilang selda. Si Cody ay nakakagawa sa kanyang sariling paraan na talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng isang teknikang pang-utak. Pagkatapos nito, si Sabrina ay napilitang lumaban sa sunod-sunod na mga laban na may 2 babae na nagngangalang Gloria at Alex, ngunit siya ay nagtagumpay na talunin sila pareho. Gayunpaman, siya ay sobrang pagod kaya't siya ay nawala ng malay sa sahig. Sa lalong madaling panahon, pumasok ang ilang mga bantay sa lugar ng labanan at inalis ang babae. Samantala, lahat ng mga live na labang ito ay ipinapalabas sa mga mayayaman sa pamamagitan ng isang malaking telebisyon. Si Teresa ay dinala na rin para sa susunod na laban at ang kanyang kalaban ay si Rachel. Dalawa sa kanila ang nagsimulang magbugbugan habang nagsisimula ang labanan, ngunit sa huli ay nagtagumpay si Teresa sa pagpapabagsak sa kanyang kalaban. Pakiramdam ni Rachel na talo, sa pamamagitan ng umiiyak na tinig, humiling kay Teresa na iparating ang mensahe sa kanyang asawa na labis niyang iniibig ito. Tumanggo si Teresa bago nilunod si Rachel hanggang sa mamatay. 2 babae, sina Ann at Brenda, ay sinabihan na lumabas mula sa kanilang mga selda bilang paghahanda para sa susunod na labanan. Sumunod si Ann, ngunit nagkaroon ng nerbyosong pagkabaliw si Brenda at tumanggi na makipaglaban. Tinabihan si Elizabeth ni Kurtz na hindi kayang pigilan ng mga gwardya ang dalawa, kaya pumasok siya sa pasilidad upang ayusin ang sitwasyon. Sa paglapit kay Brenda, ipinaalala niya sa kanya na ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang ina ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagsang-ayon sa laban. Galit na galit, sinuntok ni Brenda si Elizabeth gamit ang kanyang noo, na nagdulot ng pag-usbong ng dugo mula sa ilong nito. Ito ay nagpasimula ng galit kay Elizabeth, at sa pag-aakala na hindi na may iligtas si Brenda, siya ay binaril nito. Pagkatapos, nagkomento siya tungkol sa pangangailangan na humanap ng kapalit, parang ito'y isang karaniwang bagay. Sa kabilang banda, nagising si Sabrina at natagpuan niyang nakarestrain siya sa mesa. Sa kanya-kanyang paraan, nagawa niyang makawala, ngunit bago niya makuha ang isa pang mesa na puno ng mga kutsilyo, siya ay nahuli ng isang gwardya. Nang bumalik si Sabrina sa kanyang selda, sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kasamahan, sina Teresa at Cody, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Sa kasamaang palad, maagad niyang natutunan na ang dalawa ay pinaglalaban-laban sa isa't isa sa isang laban. Sa loob ng lugar ng laban, pareho si Cody at Teresa ay ayaw labanan ang isa't isa. Si Teresa ay hindi sigurado kung ano ang mangyayari kung hindi na lang sila lalaban. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Cody na ang gayong pagtutol ay magdudulot ng pagkamatay ng kanilang dalawa pati na rin ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinatanong ni Teresa si Cody tungkol sa ina ni Cody, ngunit sa halip na sagutin, ito ay may pag-aatubiling sinuntok si Teresa. Sa kabila nito, pinili ni Teresa na huwag mag-react ng negatibo at sa halip ay kinausap ang babae tungkol sa kanyang may sakit na asawang kasalukuyang nasa intensive care unit. Ipinahayag niya na kung sakaling siya'y pumanaw, malamang ito'y para sa kabutihan. Alam niya kung gaano kahalaga kay Cody ang kanyang ina, kaya pinili ni Teresa na hayaan siyang manalo sa laban.
Nagpapanggap silang nag-aaway, sa panahong ipinapatong ni Teresa ang kamay ni Cody sa kanyang leeg at tinuturuan ito na igapang ito ng mas malakas. Pagkatapos, sinadyang bumagsak si Teresa sa sahig upang payagan si Cody na patayin siya sa pamamagitan ng pagkakasakal. Habang natapos ang away, bumangon si Cody mula kay Teresa at nag-uumiyak ng malakas. Nang malungkot, hindi siya masyadong nakakatulog dahil isinusuot siya ni Phoebe ng diretso sa kwarto ng laban upang harapin siya. Iniinis ni Phoebe si Sabrina habang sila'y naglalakbay ng magkasama na nagmumungkahi na sisirain niya ang kanilang alyansa. Pinalaan siya ni Sabrina na layuan si Cody, ngunit tinanggihan ito ni Phoebe at nagpatuloy sa kanyang paglalakad na nagwa-whistle. Pagpasok sa silungan ng laban, patuloy na banibiro ni Phoebe siya, nagbibigay ng nakagigising na mga pahayag tungkol sa pagsalakay ng kanyang ama na nagpapabango ng trauma ni Cody. Ito ay nagpapagalit kay Cody na nagsimula ng laban sa pamamagitan ng isang suntok. Gayunpaman, mabilis na natutunto ni Phoebe ang pagkakataas at malupit na sinasaktan siya. Kawakas, tinapos niya si Cody sa pamamagitan ng malupit na pagkakabangga ng ulo nito sa pader. Sa kalagitnaan ng pangyayaring ito, ipinahayag ni Phoebe ang kanyang nais na makipaglaban kay Sabrina. Sa kanyang kulungan, ipinaabot din ni Sabrina ang kanyang pagnanasa na harapin si Phoebe at lumapit kay Kurtz upang humiling ng pahintulot. Sa sagot, mayabang na sinabi ni Kurtz na pwede niyang labanan si Phoebe ng gaano niya gusto dahil uubusin nila ang kanyang anak sa anumang paraan. Matapos ito, bumalik siya sa silid ng kontrol at binuksan ang pinto ng kulungan ni Sabrina, pagkatapos ay tumakbo ito patungo sa lugar ng labanan kung saan naghihintay si Phoebe para sa kanya. Siya ay nag-uugnay ng kanyang galit sa pagtutunggali at agad na sumalakay kay Phoebe ng may buong karahasan. Si Phoebe ay nontog sa lupa dahil sa ilang malalakas na suntok mula kay Sabrina, ngunit patuloy pa rin siyang tumatawa. Ito lamang ang nagpapalakas sa galit ni Sabrina, na nagdala sa kanya upang palayain ang mas makapangyarihang mga suntok at sipa, sa huli ay pinapatay siya. Pagkatapos nito, inilayo ang katawan ni Phoebe, ngunit iniutos kay Sabrina na manatili sa silong ng pagsusuntukan dahil kinakailangan pa niyang labanan ang isa pang kalaban, na isang bagong kapalit na nagngangalang Isabel Thomas. Ayon kay Joseph, ito ang unang pagkakataon na magaganap ang pangwakas na laban-laban sa isang bagong dumating. Ipinagpapatuloy niya na si Isabel ay isang dating atletang nagkaroon ng buong scholarship sa kolehiyo. Siya ay nagpapatakbo ng isang gym na pag-aari niya kasama ang kanyang asawa at nagte-training din sa Brazilian Jiu-Jitsu. Inianunsyo ni Joseph na ang nagwagi sa labang ito ay magiging Ultimate Champion. Sa madaling panahon, tinanong ni Sabrina si Isabel kung nauunawaan niya kung bakit siya dinala sa silid ng labanan habang pumapasok si Isabel. Nang sumagot si Isabel ng hindi, napilitang i-explica ni Sabrina ang mga panganib na kasama nito, ang pagkatalo o pagtanggi ay magdudulot ng pagkawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Asahan ng hindi naniniwala si Isabel sa anumang ito, kaya't sinimula ni Sabrina ang laban sa pamamagitan ng isang suntok. Bilang paghihiganti, inihagis ni Isabel siya sa sahig at nagawa niyang talunin ito gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa isang punto, may hawak na kamay si Isabel sa leeg ni Sabrina, na pagkatapos ay hinihiling sa kanya na gawin ito. Pagkatapos nito, sinundan ni Isabel ang pag-ikot ng leeg ni Sabrina, na nagdulot sa kanya na bumagsak sa lupa. Nagtapos ang laban, at declared si Isabel bilang panalo. Kinakarga ng mga gwardya ang katawan ni Sabrina at dinala ito sa morgue. Makalipas ang maikli ng panahon, pumasok si Joseph at Elizabeth sa pasilidad upang makilala ang nanalo. Bago ito, nagpapasalamat sila kay Kurt sa kanyang serbisyo at inihahandog ang imbitasyon sa kanya na sumali sa isang selebrasyon na nasa labas ng pasilidad kasama ang mayayaman. Sa loob ng silid ng morgue, habang isang tauhan ay papalapit na upang alagaan ang katawan ni Sabrina, bigla siyang nagising at tinaga ito ng kutsilyo. Narito, lumabas na nagplano si Sabrina na magpakamatay, at ngayon ay determinadong makatakas sa pasilidad. Sandali pa, pumasok ang isa pang tauhan sa silid ng morgue at tinaga rin ni Sabrina ang kanyang leeg. Pagkatapos ay maingat na lumabas siya ng silid at nagsimulang patayin ang mga gwardya isa-isa. Sa huli, pumasok siya sa silid kung saan sina Joseph at Elizabeth ay nakikipag-usap kay Isabel. Nang walang pagsasayang ng oras, sinugod ni Sabrina ang magkasintahan at sinubukang palayain si Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Elizabeth ang isang pamalo at sinaktan si Isabel, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Bilang pagsalungat, nakipaglaban si Sabrina kay Elizabeth at tinadyakan siya palabas ng bintana, na nagdulot sa kanyang pagkamatay. Nagulat, agad na hinawakan ni Joseph si Sabrina sa kanyang leeg na may layuning saktan siya hanggang mamatay.
Gayunpaman, sa kanyang paraan ay nagtagumpay siyang kumuha ng isang matalas na kahoy mula sa sahig at itinusok ito sa kanyang leeg, ano pa man ay pumatay sa kanya. Samantala, si Kurtz ay nasa kasiyahan nang siya'y napagtanto ang isang nakababahalang sitwasyon. Ito'y nag-udyok sa kanya na bumalik sa pasilidad, ngunit natagpuan niya si Sabrina sa pintuan ng elevator. Bago niya maibaba ang kanyang baril, sinuntok siya ni Sabrina gamit ang isang armas at tinapos siya gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos nito, lumabas siya patungo sa party hall, iniwan ng mga mayayaman na bisita na nagulat. Tinungo niya ang pangunahing gate at sa wakas ay lumabas sa siklab ng araw. Mula roon, tumakbo siya patungo sa isang kahoy na tulay tungo sa kanyang kalayaan. Sa kasamaang palad, naantala ang kanyang pagtakas nang siya ay barilin mula sa likod ng isang gwardya, na siyang lumilitaw na walang iba kundi si Adam, ang parehong lalaki mula sa unang eksena. Ipinakita na siya ay isang recruiter na naghahanap ng mga kababaihan at dala sila sa pasilidad. Ang pelikula ay nagtatapos na si Sabrina ay may huling pangitain ng kanyang anak bago siya malunod sa kanyang mga sugat. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.